Gusto ko talaga ba makita ko yung mga kapatid ko po. Nay, kamay po. Bibilangin natin para makabili ka ng liempo. Ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salamat po dito sa bigay. Bababa. Inap. Pero kung nasa tayong yun, nga kayong mampadito. Meron na rin parang kurinti dito. May poste ng kurinti, oh. Oo. May bahay dyan sa loob, Brad. Wala-wala po, puro kubo. Pero yung kurinti na to, Bagakit po. Manong ka din. sa manukan na to. Pagdating sa mga 4 days, gusto bayaran sila, bayaran yung lupa. Ito yung patagusana dito. Oo, tagusana ito. Batol. Tingin mo, Ang problema. nag-traveling na ito eh. Pinababayaran yung lupa. Puta, ayaw nila yun. Mayroong patagos sa kanilang daan. Huwag na sila. Kasi papunta ng dam to eh. Yung dam dyan. Sa Tangilad. Hindi, iba. Ay, pa din. Ay, yung dam dito. May dam pa rito eh. Balister. Hindi naman. Yung may ibang yung, oo. Saka ang isa, yung may mga ibang malalaking lupa. Bakit kailangan? Kung isipin mo talaga. Kung magagawa to ang simento, mas madaling lumabas dito. Kaysa doon. Kaysa doon sa atin. Malapit to. Kasi kung tutuusin, maraming nakikinabang pag nagkaroon ng kalsada to. Hindi, sa tubig yan. Dinaanan ng tubig to. Paano makakadaan dito ang sasakyan? Ay, hindi naman ako kakadaan. Hindi, yung sasakyan mo kaya dyan, Jong. Kaya. Oo, kayang-kaya. Kailangan traktora. Kahit motor dyan, mahirapan ah. Sige po. So ayan mga kababayan, no? Ito po yung misyon ng Team Daddy Frankie dito sa kabundukan ng parting Imelda, Bataan. At marami tayong kasama kaya walang problema. Wala pang NPA dito? Wala. Ingat lang sa mga ahas-ahas. Sama natin. Diyan lang sa likod. Ganito po ang Team Daddy Frankie tumulong. Maraming sila. Nawala na yung facial ni Daddy Frankie kahapon. Nawala na yung facial ng team nakaraang araw. Hindi pwede ang facial. Ayun mga uling. Gagawin uling yan. May tapa. Wait lang. Kaya Jesse, halika sa mga mo rito. Yan mga kababayan kasi medyo ala. May ilog na tatawiran. Halika Kuya Jesse. Walang dump truck dito. Ilog na naman. Ha? Patay na naman ang tuhod ko dito. Anong patay ang tuhod? May bato. May bato. Uy! Pag ganyan, nalaga kami ng buhos na ganito. Ang linaw. Ayan, ingat kayo ha, ingat. Ayan mga kababayan. Tatawid tayo sa anong tawag nila dito? Sapa. Sapa. Ang lamig to. Malamig? Pwede inumin? Pwede to, may kalabaw dun daw sa taas. Ay, may kalabaw. Dati nga, iniinom namin yan eh. Oo. Hindi naman linaw, oh. Oh. Lalayan kita, lalayan. Hindi na. Bakit yan dito? Dapat to. Lalayan kita. Hindi na. Dito, yan. Diyan kayo dumaan yan. Oh. Ha? Yung camera, ingatan nyo. Lalayan kita, Joe. Unang punta ko nga dito, nag-inom kami. Yan ang teaser namin eh. Oh. Kayo, gumagalaw-galaw yung bato, oh. Oh, dito guys. Dito. Dito ka. Ah. Oh, paunahin nyo yung mga babae. Ayan. Come. Ayan. Matawid ng ilog to eh. Oh. Ay, naka.
Si Tatay Jun, ingatan. Hindi, mauna muna isang camera. Sige. Ang daming linta rito. KJ. Okay. Oh, bante. Tatay Jun, bante. Ikaw ang pulutan ngayon, Tatay Jun. Bigyan mo lang konti. Si Jerome. Wala nyo. Ay, Jun. Hindi makahakbang. Yung kamay mo talaga, Tatay Jun, diretso na talaga yan. Hindi yan. Ayan, nabasa tuloy. Oh, tara, let's go, let's go. Mamis kami ng sawa. Nagtataga kami niya. Buhuratan niya. Oo. Inuutin lang kami. Ang kaya. Ligo sa mga ano. Pucha, kapag wala na talaga, inumin mo yan. Uhaw na uhaw ka na. Oy, tara na, nandun yung mga kasama natin. Dito rin tayo dadaan, kuya, pabalik. Oh, dito rin naman pala pabalik eh. Gabot. Parang nahihilo ko. Ha? Nahihilo ka? Malapit naman na tayo eh. Ay, pawis na yung likod mo. Huwag dyan sa mainit, urong ka doon. Nahihilo ko. Nahihilo ka? Eh, ba't ka umiga? Animal ka? Ano nangyari dyan? Ha? Nahihilo daw. Tubig. Ha? Tubig, kailangan tubig. Inom ka tubig? Nauhaw? Ay, asan na yung tubig? Kuha kayo tubig sa sasakyan. Hindi. May... Bakit binugaan? Hindi, konti lang kasi dito eh. Ang bad breath. Nabaamoy ah. Bakit na amoy? Pati nga, punasan natin. Painumin ng tubig, hindi buhusan. Nabasa tuloy, punasan natin. Bakit sa kanyang bumbunan? Para ako nalunod. Ginawa mo akong baby ah. Hindi, maintindihan mo yung binuhusan, pero yung binugahan, Hindi, kasi kunti lang kasi dito. Eh. Oh. Sinama ko sa bunga nga para mabuhay. punasan. Kaya pala iba. Pala yung gamot. Oh, alika na, tayo na. Okay na, hindi ka na nahilo. Kawawa naman. Wala konti. Tayo mo si Ninong. Tinaw, basang-basa tuloy. Uy! Ayaw! Bad ka. Parang may sumundot sa puwet ko ah. Ako lang, hindi yung... Itayo mo na si Ninong, basang-basa, oh. Kawawa naman. Amoy bangos. Amoy bangos. Wala mo ba bangos? Ay, niyaw. Ha? Tara na. Ay, pusan ka lang kayo. Dahan-dahan lang kasi para hindi kayo mahilo. Hilo ko, amoy bangos. Si ate, di ba? Ako ang milkin. Dawit uli. Didi. Aba, mas malalim to. Dawit uli. Halika na, Kuya Rizky. Ihatid ko ang senyor. Oh. Senyor, mauna ka na. Ingat. Hindi na, kaya ko na to. Yan. Stand alone. I can manage. Sabi ko sa inyo, isa night. Ang ganda talaga ng night, no? Ha? Night ba yan? Oh, hindi madulas. Sir, makikidaan lang po kami. Sige po, daan lang po. Ayan. Ayan na ba yun, kuya? Yung bahay na yan? So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? After namin tumawid sa dalawang sapa or ilog, hindi ko alam anong tawag nila, pero alam ko sapa lang to. Kasi pag ilog, malawak, di ba? Pero pagka ito na mga daan-daan ng tubig galing sa bundok, sapa. After namin tumawid sa dalawang sapa, natatanaw na natin mga kababayan yung bahay na inilalapit nila sa atin na siyang tutulungan daw, no? Salamat sa Panginoon. Kahit na matarik, madulas, ay narating ng team, no? Kaya tuloy-tuloy tayo mga kababayan. Ayan, ito po yung nagsisilbing hanap buhay nila dito mga kababayan. Ang pag-uuling, no? Ito. So, nakapwesto na.
tatabunan na lang nila ito ng lupa and then sisindihan na. After po ng ilang araw, matatapos yung proseso, ito yung kanilang hanap buhay, no? Comment nyo dyan mga kababayan kung sinong nakatry po na mag-uling. Ay hindi nyo po maitatanong. Nung kabataan ni Daddy Frankie, na-try ko rin po mag-uling. I think high school ako noon. Pag uwi galing school, mag-uuling kami. Kasi yung lolo ko maraming kakahuyan, yung mga rita-ritaso pinaglagarian, yun po gagawin naming uling para magkapera kami. Kaya alam ko po yan. Tara! Ang layo-layo din palang bahay dito, kuya. Ay, hirap ng buhay yung mga nandito. Ito dati Frankie, ito medyo ang hirap talaga ng buhay din niya. Isa lang silang mag-uuling. Kung saan may uulingin, doon sila pupwesto. Doon sila nakatira. Sige, kausapin natin, kuya. Ayan. Magandang umaga po. Umaga rin po. Kumusta po kayo, ma'am? Yes lang po. Wag po kayong matakot. Nay, mga charity vlogger po kami. At nasamahan kami ni Kuya Ed dito. Kilala niyo po ba si Kuya Ed? Ay, salamat sa Panginoon. So, papakilala po ako, Nay. Ako si Daddy Frankie. Gaya na aking sinabi, charity vlogger po kami. Pwede po ba kami tumuloy? May pagkaibigan? Salamat. Tara, pasok tayo. Ayan. Anong pangalan ni Nanay? Emma po. Nanay Emma, ilang taon na po kayo? 51 po. 51. Nay, okay lang, idikit ko tong mic sa inyo. Dikit natin, Nay, kasi pampaganda po ito. Opo. Ay! Hindi nangangagat yung aso nyo, Nay? Hindi po. Hindi. Hey! Sa panay. Nanay Emma, Emma po. 51 years old. Sabi nila, Nay, mag-uuling daw po ang hanap buhay nyo rito. Nag-uuling lang po talaga. Ilang taon na kayo nag-uuling? Mula po, nagsama po kami ng pangalawang asawa ko po. Ba't umiiyak na si Nanay? Kasi po, tagal na po kasi hindi ko nakita yung mga kapatid ko po. Mula po ako umalis sa Bisaya. Ay, taga Bisaya po kayo. Po. Nanay Emma, 51 years old. Saan po sa Bisaya? Sa ano po, sa Iligan po, Konsolasyon yung ano po namin, Apelyido nyo po? librero po. Librero. So, ibig sabihin, Nay, galing Bisaya, tsaka dito kayo napadpad sa Bataan. Opo, taga rito po kasi yung napangasawa kong una. So, ilang taon na po kayo dito sa Bataan? Hindi, 51 na po ako di. Ilang taon po kayo nung napunta kayo? 12 po. 12. Minus 51? 38. Up. 39. Ha? 39 years. 39 years. 12 ka pa lang noon. Opo. Ibig sabihin, 12 years old, nag-asawa ka. Hindi po namasukan pa po ako sa Maynila po. Nakilala ko po yung unang asawa ko po. Taga rito po siya. Tapos po nagloko po siya. Iniwan niya ho kami. Pinalaki ko po yung anak ko sa hirap at abot ko mabubuhay ko yung anak ko. Kahit ano po, magtatanim po ako. Kahit naglalabandira po ako, mabuhay ko lang po sila. Para lang hindi kami magkahiwalay ng mag-ina po. Gusto ko talaga ba makita ko yung mga kapatid ko po. Dito ka, kuya. Ay, ang gusto mo, makita yung mga kapatid mo. Opo. Ilan po ba kayong magkakapatid? 10 po. Ay, 10. Napakadali na pong makontak yung mga kapatid ngayon, Nay, kasi high-tech na yung mga technology natin. Wala po ba kayong cellphone? Hindi po ako marunong. Wala po kasi akong pinag-aralan. Yung pangalawang asawa ko lang po talaga hanap buhay po niyan. Kaya dito lang ako kung saan po kami na ganitong bundok po. Dito ho kami talaga nagkukubo. Kahit ho ganito lang po. Kahit lang po. O minsan wala ho kaming ulam. Kahit lang po asin. Pwede lang po. Basta lang ho. Sama lang ho kami. Gusto ko lang mapuntahan ko, kahit lakarin ko po, mapuntahan ko lang yung mga anak ko. Kasi naaawa ko sa mga anak ko kasi hindi ko makita. O, yung mga anak nyo po? Una po. Ay, sa una. Ilan po anak nyo sa una? 7 po. 7. Sa pangalawa? Yan lang po yung maliit Ilan? lang po. Isa lang Ay, po. isa lang. So, yung anak ninyong 7, may mga asawa na po. Meron na po.
Okay. Kaso lang po, hirap po ng buhay nila. Kasi Opo. pangasawa po nila, construction lang po ang trabaho. Ako po, Nay, sa pagpunta pa lang dito, tumawid kami sa dalawang sapa. First time pa lang naramdaman ko na po yung hirap. Much more pa yung dito nakatira na araw-araw, lahat ng gagamitin iakyat dito. Opo. Gaano kahirap po yon? Hirap na hirap po talaga kasi pinapasaan ko po yung anak ko dyan. Magpag-aral lang po siya. Pinapasan ninyo para Kasi po pang malakas po ang ilog. Opo, delikado. Ngayon, maliit ang tubig pero ingat na ingat kami. Opo, kasi madulas po yung Opo. bato po. So pag malakas ang ilog, pasan-pasan ninyo anak nyo. Opo, para makaaral lang po siya. Bakit kasi dito kayo magbahay? Hindi Kasi pa pwedeng... wala po kasi kaming maitirahan po. Kitira lang po kami dito sa lupa na to. Kasi kung saan po nag-uuling, may lumalapit to sa amin. Dito lang talaga kami nakatira po. Kaya pinupuntahan ko lang po yung anak. Yun lang talaga hanap buhay ng pangalawang asawa ko po eh. Oh, so magkano naman po ang kita sa pag-uuling? Paano ba kitaan ninyo sa pag-uuling? Minsan po, bago kami makasalang, uutang mo pa kayong pagkain ho namin para makaraos po kami sa kabuhayan po. Yun lang po talaga namin. Anong pangalan ulit ni Nanay? Emma po. Nanay Emma. Saan sa Bisaya? Iligan po, Consolation po yung Iligan. pinapano po. So yun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang tanghali, umaga sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta po kayong lahat? Lalong-lalo na po sa lugar ni Nanay, mga kababayan, shout out po sa inyong lahat. Si Nanay po ang natagpuan namin dito sa tuktok ng bundok. Ayon sa kanya, sobrang hirap pero wala siyang magagawa, kundi labanan, pagtiisan dahil wala silang lupa. At ayon sa kanya, kung saan may magpapauling, kung saan may mga punong kahoy, doon sila naninirahan. Dahil mas mahirap naman po na ibiyahe or ibaba sa bundok yung kahoy para ulingin sa baba. Nakukuha ko po yung punto nila. Kaya lang, talagang sa kwento pa lang ni Nanay, bungad pa lang, talagang napapaiyak na dahil sa hirap ng buhay. Napapaiyak lang po kasi naawa po kasi ako sa kalagayan ng mga anak ko po. Pero may mga asawa naman na. Opo, may isa pa akong bunso po doon na edad po 15, may dalaga pa ho ako. Yung edad 15, may asawa na rin. Hindi pa po, nagtrabaho sa construction po. Yung 15 lalaki. Lalaki po. Nasa construction na. Opo. Hindi na rin nakapag-aral. Hindi po. Kasi minsan yung mga anak ko hindi nakapagtapos kasi yung ama nila, pinabayaan naman ho talaga kami. O nga pala na, mabalikan natin. Sabi mo, pangalawang asawa yung kinakasama mo ngayon. Opo. Nakapito na kayong anak. Bakit naghiwalay pa kayo? Ano naging Hindi ho kasi problema? pabalik-balik po siya dyan. Tapos nung sinasabi ko po sa kanya, kung talaga niluluko mo ako, magsabi ka. Sabi niya, hindi daw po. Inahuli ko po siya, binarangay ko po siya dyan. Kung talagang ayaw naman niya sa akin. Hindi ko After niyang magkaroon ng anak na 7, saka aayaw? Ibig sabihin, hindi pa siya nasiyahan sa 7? magpadala ho siya, hindi. Kaya po kahit anong maglalabada ako, magtatanim po ako para mabuhay lang po. So, yung ibig mga sabihin, Nay, yung asawa mong una, nag-asawa ulit. Opo. Iniwan niya yung 7 niyang anak. Iniwan niya po. Ilang taon na po ba yun? Yung asawa ko Opo. po, 57 na po. Uy, may edad na rin. Edad na po. Kaso lang, ayun, hindi naman niya maiwan yung babae niya. Kaya po, Bakit hindi niya maiwan? Ano bang meron doon na wala sa inyo? hindi ko po alam. Kasi lahat, hindi naman ho ko talagang matamad. Talagang lahat po, tumutulong naman ho ko sa kanya. Opo. Kahit paanong hirap. Ayaw ko lang talaga. Paano yun? Ano yung mga anak ko? Ayaw mo lang na mawalan ng amay Opo. anak mo. Pero iniwan pa rin kayo. Ano naging settlement ninyo? Ngayon naghiwalay na kayo. Anong usapan? Para sa mga bata? Wala po. Minarangay ko po siya. Sabi niya po, magsuporta daw ho siya. Oo. Hindi naman niya ginagawa. Magpadala siya. 1,000, 1 buwan, 500. Kaya tinitiis ko lang po talaga. Kaya gumagawa lang ho na masukan po ako. Iniiwan ko lang yung mga anak ko dyan sa biyanan ko po. Para ho, Tapos ngayon, Nay, yung pangalawa niyong asawa, gaano na po kayo katagal nagsasama? ano na po, 17 taon na po kami. Matagal na rin. Matagal na po.
Tapos, yung anak ninyong isa, ilang taon na ngayon? Yan, maliit po. Opo. 7 po. 7. So, hindi kayo nagkaanak agad. Hindi po. Ilan pong plano yung anak? Ayos na po yan. Okay na yung isa. Okay na po. Opo, kasi para mapag-aral, no? Opo. Sana kahit isa sa anak ninyo mapag-aral. Sana nga po eh. Hindi ba nakakatakot manirahan dito sa bundok na? Hindi naman po kasi sana mas liblib pa nga yung minsan tinitirahan namin. Ay, mas liblib pa dito? Opo, tinitiis ko lang po talaga. Kasi yun lang po kasi talaga hanap buhay ng pangalawang asawa ko. Wala po kang magagawa. Wala bang mga... Wala po kasi kaming permihang bahay. Yung titirahan po talagang ano. Wala bang baboy damo dito na? Hindi nakakatakot? Hindi, alam. Hindi naman. Hindi naman Eh, po. wala kayong kuryente dito. Solar lang po. Solar lang. So, maliwanag naman. Opo. Yun lang po talaga ano namin. Nasaan po asawa nyo ngayon? May ano po kasi nag-extra po. Nag-extra naman. Nagbuno pong kamuting kahoy. Kumusta naman? Ano naman ang pagkakaiba nung una mong asawa sa asawa mo ngayon? Ayos naman po siya. Okay naman. Opo, talagang ganito lang gusto niya eh, tahimik. Ano po siya. So, masaya naman dito. Opo. Yung mga kababayan, mga kabarangay, kakaiba na naman ang kwento ng buhay na isang nanay na natagpuan natin dito. Bagamat napakasikip, kung tutuusin, kung tayo na hindi sanay, siguro kakabahan tayo. Maging ako man mga kababayan, masasabi kong nakakatakot. Kasi hindi sa iniling pag nandito ka sa bundok, ano't ano man mangyari sa'yo, any moment, wala kang matatawagan ng help. Hindi kagaya sa kapatagan, marami kang kapitbahay, may mga kasaklolo sa'yo. Pero gaya ng sinabi nila, sanay na po sila at no choice po sila. No? Okay. At ayan. Salamat sa Panginoon, Nay, no? Salamat. Kasi natuntun namin kayo. Opo. At syempre, salamat din sa ating barangay captain. Salamat kay Kuya Ed. No? Salamat. Gaano mo nang katagal kakilala si Kuya Ed? Wala pong nagkatanim po ako sa kanila kasi siya po kumukuha ng nagkatanim po akong palay. Kilala ko na po sila dito. Madira si Iya. Kamadira po yung asawa niya po. Yung asawa ni Kuya Ed. Opo, kamadira po. Kinukuha niya ako. Ano ibig sabihin ng kamadera? Yung po nangunguha. Founder po yun. Kami yung tumatanggap tapos may mga tao kami. Opo. Kayo yung sila yung nangunguha ng Opo. mga nag-iipon ng tao. Opo. Ang tawag dito, pinuno, founder nga. Ang kulit ko. Ang Kamadira, ibig sabihin. Kamadera. Ano ba salita yung kamadera? Salitang, Kamada, parang... hindi, salitang Ilocano, Tagalog? Ewan ko ba? Hindi ko po alam. Oo. Di ba? Dati kasi talagang tatanim lang kami dito. Kapas. Tatanim Sila, lang po marami talaga. ang anak niya, kasama niya. Kasama ko po yung mga anak ko. Dati nung dito sila, nung asawa niyang pangalawa. Pero, Nay, matanong ko lang, no? Huwag mong mamasamain. Opo. Sabi mo, mula noon sa unang asawa hanggang ngayon, talagang napakasipag mo. Pero hindi talaga kayo nakabili ng lote para pagtayuan Hindi ng po. sariling bahay? Hindi po. Bakit po kaya? Kasi po, mahal po kasi yung wala naman ko kaming ayos lang po sa pagkain namin. Sakto lang sa pagkain. Sakto lang po talaga. Pero, Kasi bago mag-uli. pero bata ka pa, Nay. No? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. At balik tayo doon, Nay, sa sa sinabi mo na almost ilang taon nang na hindi nakita yung mga kapatid mo. Saan lugar? Sa Iligan po. Iligan. Bakit kayo hindi nagko-contact? Kasi po, mula nung umalis po kasi ako, 12 anyos, di po kasi matandaan yung lugar ho namin doon. Ay, hindi mo alam yung Hindi lugar. po. Kasi po alam ko talaga. Gusto ko na makita yung mga kapatid ko po. Natanda ko lang kasi hindi ko alam kung buhay pa yung mga magulang ko. Hindi ko po alam. Pero alam mo pa pangalan ng mga kapatid mo. Opo. Nay, nararamdaman kita. Pagdating sa pamilya, talagang iiyak tayo. Opo. Ano't ano man, saan ka man makarating, mangungulila at mangungulila ka sa iyong pamilya at mga kapatid, magulang, no? So, Nay, bibigyan kitang pagkakataon na kabidyo tayo. Banggitin mo pangalan ng mga kapatid mo para ma-notify nila na nandito ka. Malaman nila. Kasi kung ikaw, sabi mo, iniisip mo na hindi mo alam kung buhay pa yung nanay at tatay mo, 12 years ka umalis doon, malamang sa malamang,
dahil wala na kayong komunikasyon, baka ganun din yung isip nila, baka patay ka na rin. Opo. So sa pagkakataong ito, Nay, bigyan kita ng chance manawagan para makilala ka nila. Kaya kausapin mo sila, Nay. Sige po. Mga kapatid ko, Crisanta, Yanura, gusto ko lang talaga. Hindi ko naman alam mo uwi dyan. Gusto ko talaga na kung alam nyo itong lugar na to na puntahan nyo ako. Gusto ko na kayo magkita, nanay. Kung di ko alam kung buhay pa kayo. Nandito lang ako sa lugar na to. Hanapin nyo ako. Pangalan ng nanay tatay niyo po. Magsimo po si Miuna po. Sige, Nay. Manawagan ka sa kanila. Mapapakinggan. Nay, andito ako, Nay, sa Bataan, Nay. Hanapin niyo po ako dito sa lugar na to kung gusto niyo ako makita. Gusto ko na po kayo makita, Nay. Tay. Hawa po kayo sa akin. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Wala po kayo man. Saka may sakit po talaga ako. High blood po ako. Nag-maintenance po akong gamot. Nay, manawagan ka sa mga kamag-anak ninyo. Mga kababayan, mga kabarangay, si nanay, ang problema hindi daw po siya makapagbasa, hindi makapagsulat. Hindi niya rin alam kung saang barangay sila. Basta alam lang niya yung bayan nila na sa Iligan City po. Konsolasyon po. Iligan Konsolasyon. O, yung apelyedo, yung mga angkan ninyo, manawagan ka para sigurado ako. Matutuntun nila tayo, Nay. Sige po. Diyan, andito lang po ako sa Bataan po. Hindi po ako makaka-uwi dyan at wala po akong pamasahe papunta po dyan. Kung talagang gusto niyo ako makita, puntahan niyo po ako dito. Ako si Emma, Libre Legaspi. Sana puntahan niyo ako dito. Lahat ng kapatid mo, Nay. Banggitin mo para marinig nila to. Victor, nandito lang ako. Yunora, Rebecca. Andito lang kapatid niyo. Tulungan niyo ako para magkita tayo. Yun lang po. Ba't gusto mong makita yung mga kapatid mo, Nay? Kasi po, nung namasukan po ako, lahat po pinapadala ko sa kanila yung pera na sweldo ko po. Hindi ko lang po alam kung niloko po ako ng amo ko. Siya po naghuhulog. Hindi ko po lang po alam kung hinuhulog po nila. Ilang taon? Yung 12 anyos po, nandun po ako sa Ilocos po, sa Batak. Doon po ako namasukan. Ilang taon ka doon sa Ilocos? Umalis po ako noon, 17, edad na po ako. So mula 12 years old hanggang 17, ang sweldo mo pinapadala sa Iligan. Opo, yung amo ko po Ba't naghuhulog. hindi ikaw ang magpadala? Hindi po kasi ako marunong. Ah, Kaya sabi niya, ako na lang maghulog sa nanay mo. magkano sweldo mo noon? Mura pa ho kasi kayo noon. Magkano po yung mura? 2,000 lang po sinasahod ko nila sa akin. Hindi ko naman alam. Eh, pinapatulan ko lang po para lang ho makatulong ako sa magulang ko kasi hirap na hirap din kami doon. So hindi ka sigurado kung natanggap ba nila? Hindi po. Hindi ko po sigurado kung talagang hinuhulog po ng amo ko. So ibig sabihin parang may duda ka, ganon? Opo, kasi yung amo ko kasi hindi ko makilala, sir. Hindi ko po kilala talaga yun. Kaya po, So since then, mula nung 12 hanggang nag-17 years old ka, talagang wala kang contact sa ala kanila? po, nasa po ng punta po ako dito. Sinong nagdala sa'yo rito from Iligan? Ba't napunta ka rito sa Ilocos? Yung nagkita po, ay yung kaibigan ko po na kababata ko po, dinala po ako sa Ilocos na yun. Buti pumayag yung nanay at tatay mo Hindi na nga 12 po. years old ka pa lang, ibumiyahe ka na ng kalayo-layo. Hindi nga po, hindi sila pumayag. Umiiyak po sila, kaso lang mapilit po ako kasi kumain kami hindi dun sa lugar ho namin. Sa hirap ng buhay. Kaya po, ako na lang magtrabaho, ma. Oo. Para ho, hindi kayo magugutom. Mm-mm. Kaya po, nang militan po ako na masukan sa edad kong ganun.
Eh, ba't ka umalis doon nung 17 ka na sa Ilocos? Di kasi po yung amo ko po, may kinalulukuhan. Ayaw ko lang po madamay sa amo kong lalaki. Kaya po tumakas po ako sa kanila. Bakit ka naman madadamay? Eh, kung Kasi po, tinututukan po ako ng baril nung amo ko pong lalaki. Kaya po natakot po ako. ba't ka tinututukan? Kasi pinapaamin niya ako, pinapaamin niya po ako na aminin ko raw kung may alam po ako sa ate ko. Ah, yung babae ang naglolo ko. Opo, tinatakot naman ako ng ate ko na yun. Oh. Na wag magsabi doon sa amo kong lalaki na huwag ko raw sabihin. Oo. Kaya umalis ka. Umalis po ako So pag doon. alis mo, saan ka napunta? Napunta po akong Cavite. Yun nga po, nakilala ko po yung asawa ko. Yung Punta una ka mong rito. asawa. Opo, nakilala, dinala po ako dito. So mula noon hanggang ngayon dito na po kayo. Mula po, dito na po. Hanggang sa dito ako nagkaedad. So yung kapatid ng mga kapatid ng nanay at tatay mo, may mga kilala ka pa? Wala na po. Hindi ko po ganong kabisado yung nila. Kasi So, ibang... So yung nanay at tatay mo lang tsaka mga kapatid Opo, mo. yun lang po. Pang ilan ka po sa magkakapatid? Pang po ako, 6. Pang-anim. Bali ilang kayo magkakapatid? 10 po. 10. So ibig sabihin sa edad mong yan, nandyan pa rin sila, no? Opo. Huwag ka mawala ng Po, pag-asa. sana Nay. po. Sa power po ng ating Panginoon, sa tulong at gabay ng ating Panginoon, wag lang tayo mawala ng pag-asa. Opo. Niladasal ko pa nga gabi-gabi talaga na matunto nila ako dito para magkita ho kami na Yes. Huwag kang magkapatid. mawala ng pag-asa. I'm sure sa 10 magkakapatid, meron at merong nasa Maynila or nasa kalapit karatig bayan. Opo. Basta hintayin lang natin, no? So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Gaya ng aking sinabi, akala ko nung una, simpleng kahirapan lang ang nadatnan namin dito sa tuktok ng bundok. Yun pala, eto, kaya pala, umpisa pa lang ay umiiyak na si nanay dahil hindi lang hirap ng buhay ang kanyang pinagdadaanan. Pagkos, mula 12 years old hanggang sa kanyang pagtanda, ay siyang nangungulila sa kanyang mga kapatid at magulang. Narinig naman natin mga kababayan, kaya napilitan siyang umalis sa kanilang sariling bayan sa edad na 12 years old dahil sa hirap ng buhay. Gusto niyang makakain ang kanyang magulang. Dahil ayon sa kanya, kakain sila o hindi. Kung ano meron, yun lang. Kaya siguro mga kababayan, ito na po yung sinasabi ko na bawat isa sa atin may kanyang-kanyang guhit ng palad. Hindi natin alam talaga kung saan tayo dadalhin ng kapalaran. Minsan mabuti, minsan mahirap. Pero Nay, ang masasabi ko lang, maswerte pa rin tayo kahit papano wala tayong sakit. Opo. At may kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Pinagadasal po talaga na Yes. magkita po kami. Huwag ka pong mawala ng pag-asa, Nay. Maraming mapapanood sa video natin. May followers po si Daddy Frankie na 7.8 million followers sa ating Facebook page. Opo. Sa ating YouTube channel, meron tayong 1,000,034 subscribers. Tayo po makikiusap, makikisuyo, mga kababayan, mga kabarangay. Maglalambing na naman po ang inyong lingkod. Share natin ang bidyong ito. Makakatulong po tayo. Sa pamamagitan ng pag-share ninyo mga kababayan, ay siyang makilala siya ng kanyang mga kapatid. Kaya sa mga makakapanood ng bidyong ito, ng mga kababayan natin, especially dyan sa Iligan, pakishare po at baka sakali kilala nyo si nanay, kilala nyo ang kanyang mga kapatid, mag-message lang po kayo sa pamunuan ng Team Daddy Frankie, mag-email lang po kayo. At nang makausap ni nanay, no? Mawala na yung hirap, pangungulila ng kanyang damdamin. Napakahirap mamuhay sa malayong lugar, walang kapatid, walang kapamilya. Pero Nay, andyan pa ang iyong mga anak. Opo. No? Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi po. Muli po, ako si Daddy Frankie. No? May dala akong Nay, bigas. Kaya lang, ang problema, nandoon sa tuktok, hindi kami nagdadala dito. Opo. May magawan ba tayo ng paraan para kahit kunin na lang sa baba? May 25 kilos tayong bigas doon. Manugang ko na lang po, manugang ko po. yung Pwede. isa. So, ibigay namin sa kanya, kunin Opo. niya sa sasakyan. Ano? Opo. Bukod doon, Nay, Salamat magbibigay po. pa ako ng alas 11:30 na, Nay. Anong ulam niyo po? Ayan po, binigay ng anak ko po. Ano po ito? Isda po, tilapia. Kaya pala naamoy ko.
Ayun nga po, sinabit po. Sabi ko, nagkikwento ako, parang may maasim. Titingnan ko si Kuya Ed, ang gwapo, ang yaman, alangan naman ito mga angasim. Imposible. Yung pala, nandito sa uluhan ko yung Sinabit ref. po kasi. No? Ano, Kasi may pusa. Paksiw po. Kasi may pusa. Pusa po Kaya, kami. Hindi niya ba napansin? Kasi gaganyan-ganyan ako. Tingin ako kay Kuya Ed. Binigay po ng mga Malabong anak ko mga po sim yan. to, tamayaman to. O, di ba? Amoy pera, maniniwala. Pero ito pala. Opo. Oh, paksiw. Paksiw po, 2 piraso. Dalawang piraso. May ba yung pera? Oh, naamoy yan. Hindi nang ibabaw yung asim, kaya nagtataka ako. No? Joke, mga kababayan, joke lang po. Pinapatawa ko lang si nanay kasi pangalawang hakbang ko pa lang dito, umiiyak na. No? Kasi po talagang ano po. Kasi mga nanay mga kapatid ko. Yun lang talagang ano ko, hiling ko sa busa, Panginoon. Nay, gaano mo kamahal ang iyong nanay at tatay? Mahal na mahal ko po kasi sila yung nag-iri sa akin. Wala po ako dito kundi dahil ho sa kanila. Totoo lang po. Tama po yan, Nay, no? Kahit anong hirap ng buhay natin, hindi po rason na tayo ay mahirap para pagkaitan or pagdamutan natin ang ating magulang. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Opo. Kay Daddy Frankie, pag magulang na ang pinag-uusapan, tumatayo yung balahibo ko. Dahil kung ano man meron tayo, mga kababayan, wala po yan kung hindi dahil sa kanila. Hindi kagaya ng napuntahan namin kanina, may 7 anak, 7 ba yun o 5, talagang parang inabandona at ako'y naaawa sa tatay na iniwan, pinapabayaan, naghihinagpi sa kanyang sakit na nararamdaman. Pero si nanay, mga kababayan, eto, matibay, malusog, pero mayroon din pinagdadaanan. Nay, bibigyan kitang ano, Nay, pambiling liempo. Hindi puro paksiw. Opo. Maiba naman. Opo. No? Kailan ka ba nag-ulam ng inihaw na liempo, Nay? Hindi pa po. Hindi pa kayo nag-ulam ng Hindi liempo? pa po. Bakit? Gulay lang po kasi. Gulay lang, tsaka paksiw. Pero maswerte pa rin kayo kasi yung mga ganong pagkain, healthy food. Gulay po. Oo, may kapitbahay ako, puro liempo gusto. Ngayon, nandoon na. Kaya okay na yun, no? O, Nay, kamay po. Bibilangin natin para makabili ka ng liempo, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salamat po dito sa bigay. Tapos may bigas pa, Nay, sa baba, ha? Opo. 25 kilos yon para hindi na kayo, kumbaga, makakabawas sa gastusin nyo. Opo, salamat po. Sana po, Nay, sa araw na ito, nakatulong si Kuya Ed, tsaka si Daddy Salamat, Frankie sa Ed. inyo. No? Opo. Siyempre, Nay, anong masasabi mo at nakatanggap ka ng blessing, biyaya? Salamat po dito sa Panginoon at ako napuntahan nila dito sa lugar na to. At kahit papaano, makabili ako ng hindi ko pa naitikman. Ano ba hindi mo natikman? Liempo? Hindi po. Inihaw? O, piga, yung liempo, Nay, bili ka 1 kilo. Tapos bili ka rin ng kalamansi. Tapos pigaan mo. Opo. Di ba? Tapos sitan mo ng tuyo. Tapos marami kang uling, di ba? 1 sakong uling. Oh. Hindi para... Wala nang pambenta. Ha? Para masarap. Kasi mag-uuling sila, mga kabayan. Hindi, pira-biro. Liempo, lagyan mo ng kalamansi. Tapos tuyo. Di ba, Nay? Opo. Oh, tapos hindihan mo yung 1 sakong uling. Tapos ganyan-ganyan mo sa gilid. 2 kayo mag-asawa. Tapos kasama anak. Opo. Oh, di ba? Banding din pag may Opo. time. Ha? Huwag natin dibdibin yung problema. Yung kahirapan ng buhay, andyan lang po yan. Importante, ingatan natin yung katawan Opo. natin, ha? Okay, Nay? Opo. Salamat po. Salamat po. Happy ka ba, Nay? Happy po kasi naratingan yung lugar na to. Sige, Tapos Nay. Isang natulungan pagkakataon, niyo po Nay, manawagan ka sa mga viewers natin na maipakalat yung panawagan mo sa mga tagapanood ni Daddy Frankie. Nananawagan sana ako na sana mapuntahan ako ng nanay at tatay ko dito, mga kapatid ko, para ho magkita kami. Pinagadasal ko po sa Panginoon na sana pupuntahan nila ako dito para ho magsama-sama na ho kami. Sana matulungan niyo ako.
Yun lang po. Yan. So yan mga kababayan, mga kabarangay, sana po ay matugunan natin ang panawagan ni Nanay. At muli po, ako'y magpapasalamat sa inyong lahat mga kababayan. At syempre, bago matapos ang bidyong ito, ako'y malugod at masaya dahil nakasama ko po si Kuya Ed sa aking misyon. Tagal ng panahon. Salamat, no? Nagkaisa po kami. Ito yung lagi kong sinasabi mga kababayan. Walang makakapag na mahirap ipaliwanag mga kababayan. Pagkapatid is kapatid. Narinig ko rin sa mga tao dito kung gaano kabait, gaano kabuti. Bawat lilingunan kong tao, bawat makausap ko, lagi nilang sinasabi, napakabait ng kapatid mo. Lalo na nung pandemic, talagang ang laking naitulong binigay niya sa barangay namin. Kaya masaya ako dahil sa ginagawa ni Daddy Frankie ay kaisa ko po siya. Ganon din sa aking mga kapatid. Kaya maraming salamat. Mga kababayan, pasensya na po kayo, hindi po ako nagdadrama. Kumbaga, nagkaroon din kami ni Kuya ng hindi pagkakaunawaan before. Kaya po ako laging napapaluha pagdating sa magulang, kapatid. Pero ngayon, salamat. Kuya Ed, thank you sa kabutihan mo. Okay, Nay. Ayoko na umiyak. Salamat Kunin ko po. lang yung mic. Ha? Thank you so much po, mga kababayan, mga sponsor natin na walang sawa tumutulong sa Team Daddy Frankie. Tita Honey S, Inday Okray, ayan, kay Sweet Charm, kay Beautiful Purisa Joy, kay Rose Gorgeous, kay Manong Jo, maraming salamat. Kay Philippine 888, salamat po. Lahat po ng OFW, ayan, sa nagpadala rin kagabi ng 5,000 from New Zealand, hindi ko mabanggit ang pangalan. Mga kababayan, mga kabarangay, lahat ng sumusuporta kay Daddy Frankie, hindi ko na po kayo maisa-isa. Salamat. Si God na lang po ang bahala magbalik sa inyo sa mga kabutihan nyo.